Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, tayo ay tititig sa isang usapin na nagdadala ng malalim na kababawan at ang tanong ay, paano tayo makakamit ng tunay na kapayapaan? Ang krisis sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagmumula sa malalim na mga ugat na kasaysayan at pampolitika. Ngunit, maaari ba tayo maging bahagi ng solusyon, hindi ng problema? Noong ika-7 na Oktubre nagsimula ang krisis nang ang mga militanteng miyembro ng Hamas mula sa Gaza ay naglunsad ng mga rocket at pumasok sa mga teritoryo ng Israel. Nangyari ito na nagdulot ng matinding pagkabahala sa ating mga kababayan at ang resulta ay ang pagkamatay ng libo-libo at pagkawala ng daang-daang mga bihag. Sa mga hakbang na ginawa ng Israel bilang tugon, nadulot nito ang higit pang kaguluhan at pagdurusa. Libo-libo na ang namatay at napinsala dahil sa mga airstrikes. Ang sitwasyon sa Gaza ay naging napakahirap dahil sa kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng kuryente at tubig. Hindi maitatanging ang pangunahing suliranin dito ay ang kawalan ng solusyon sa krisis. Nagpapakita ito ng malubhang pag-aagawan ng mga panig at ang mga tao sa gitnang silangan ang nagdurusa sa gitna ng kaguluhan. Dapat din nating alalahanin na ang Hamas ay tinuturing na teroristang organisasyon ng maraming bansa, kabilang ang Estados Unidos, European Union at Israel. Ipinaglalaban nito ang kanilang karapatan sa mga teritoryo ng Palestine at ang kanilang mga paniniwala, kaya at hindi sila nagpakukumbaba sa usapang pangkapayapaan. Ngunit ang tanong ay, paano tayo makakamit ng tunay na kapayapaan? Ang krisis na ito ay nagpapakita na ang digmaan at karahasan ay hindi solusyon sa mga problema ng mundo. Dapat nating isulong ang usaping pangkapayapaan at diplomasya. Sa ngayon, walang malinaw na solusyon sa harap natin. Ang mga kaganapan sa Israel at Gaza ay nagdadala ng malalim na pag-alaala at pag-aalab sa buong rehiyon. May mga pag-aalilangan sa kaligtasan ng marami at ang mga implikasyon nito ay maaari magdulot ng mas malawakang kaguluhan sa gitnang silangan. Kaya't mahalaga na tayo ay maging mapanuri, makadiyos at makapayapaan. Dapat tayong magkaisa sa pagdarasal para sa mga biktima ng krisis na ito. At sana ay mahahanap natin ang paraan upang mabigyan ng katarungan at kapayapaan ang mga apektado. Paano tayo makamit ng tunay na kapayapaan sa kabila ng pagkakaiba at hinwa?